Magandang umaga, grade and Rizal. Maaari bang magsitayo po muna ang lahat para sa isang panalangin? Amen. Class, meron bang lumiban sa ating klase ngayong araw? Ikinagagalak ko na walang lumiban sa ating klase ngayong araw, class. Kayo nga ay gustong matuto, makinig at magsaya sa ating araw ngayon. So, class, sino ang nakakaalala kung ano nga ba ang tinalakay na paksa natin kahapon? Sa likod, tungkol sa sistemang politikal sa Asya. Tama, tungkol sa sistemang politikal sa Asya. Ngayon, sino naman ang makakapagbigay sa akin kung ano nga bang sistemang politikal ang meron tayo sa Pilipinas? Yes? Tama, demokrasya. Ngayon naman, bakit nga ba tinawag na demokrasya ang bansang Pilipinas? Kasi pinamumunuhan ng isang presidente. Mahusay. Kasi pinamumunuhan tayo ng isang presidente kaya tinawag na demokrasya ang bansang Pilipinas, class. Diba? Tayong mga mamamayan ang nagluklok sa kanya para pamunuhan tayo sa bansa natin. So ngayon, class, dahil tapos na tayo sa isang balik-aral, meron akong inihandang isang aktibidad sa inyo. Ito ay tinawag na ayusin mo ako. So ngayon, class, pakibasa ang panuto. Sabi sa panuto, class, mahahati ang klase sa dalawa. Bibigyan kayo ng isang envelope na naglalaman ng mga hati-hating larawan o papel na kailangan nyong ayusin upang maging isang larawan. Pagkatapos ay mamimili kayo ng isang representante na siyang pupunta dito sa harap para itikit ang larawan na inyong nabuo. Naiintindihan ba ang panuto, class? Mahusay. So class, maaari na kayong mag-umpisa sa inyong aktibidad. Mahusay, class. Dahil tapos na tayo sa ating aktibidad, class, meron akong katanungan. Ang inyong ginawang aktibidad, class, ay konektado sa ating panibagong paksa na tatalakayin ngayong araw. So, class, sino ang merong ideya kung ano nga bang paksa ang tatalakayin natin ngayong araw? Yes? Tungkol sa Pilipinas? Yes, tama. Tungkol sa Pilipinas. Meron pa bang ibang kasagutan? Tungkol sa ekonomiya? Yes, tama. Tungkol sa ekonomiya. Sino pang mayroong ibang kasagutan? Tungkol siya sa ebolusyon ng ekonomiya sa Pilipinas. Mahusay. Tungkol ang class, ang ating panibagong paksa ngayong araw ay tungkol sa ebolusyon ng ekonomiya sa Pilipinas. So class, maaari mo bang pakibasa kung ano ang ating panibagong aralin ngayon? Maraming salamat. Sabi class, sabi dito, sa panahon ng mga Espanyol, matinding pagbabago sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino ang idinulot ng mga Espanyol. Bilang mananakop, nagpatupad sila ng ilang reformang nagbabago sa buhay ng mga mamamayang Pilipino. Nagsanib ang kapangyarihan ng mga simbahan at ng Estado upang masiguro na maisakatuparan ang mga reformang ito habang nangingibabaw ang kapangyarihan sa Espanya sa buong kalupaan. So class, dahil sa pananakop ng Espanyol sa bansang Pilipinas, ang bansang Pilipinas ay naghirap. Naghirap ang mga mamamayang Pilipino. Kumbaga, sa pilitan silang pinagbabayad ng mga buwis at sa pilitan rin silang pinagtatrabaho, di ba? Or yung tinatawag natin na polo e-servisyo. So, kapag sinabi natin polo e-servisyo, class, ito naman yung kumbaga yung 16 to 60 years old na Pilipino is sa pilitan silang pinagtatrabaho sa paggawa ng mga pampublikong gusali, mga kalsada, mga tulay o mga paaralan. So, yun ang tinatawag nating polo e-servisyo. Kumbaga,
sapilitan silang pinagtatrabaho. Yung mga manggagawa is sapilitan silang pinagtatrabaho ng pamahalaan. So pangatlo class, is sa panahon ng mga Amerikano. So maaari mo bang pakibasa ang panahon ng mga Amerikano? So sabi dito class, sa Pilipinas ay naging kolonya ng United States sa loob ng halos nakalahating siglo sa panahong ito. Nagpatupad ang mga pamalang Amerika ng mga reforma na bumago sa lipunan ng Pilipinas. So, ang Amerika daw class is nagkaroon ng malaking ambag sa Pilipinas, di ba? Nagkaroon tayo ng ginawa nilang demokrasya ang bansa natin, which is ngayon is na anong tawag dito, na hanggang ngayon is na ano natin, parang natatamasa natin yung ganong demokrasya, di ba? Dahil sa Amerika is nagkaroon ng demokrasya yung bansang Pilipinas, yung mga mamamayan is nagkaroon sila ng mga rights or mga kapangyarihan, di ba? Nagkaroon din ng mga presidente para mamuno sa bansa. And also, sa panahon ng mga Amerikano class, parang nagkaroon ng libreng pag-aaral sa pampubliko yung mga Pilipino dahil sa kanila. So ngayon naman class, isa panahon ng mga Hapones, maaari mo bang pakibasa? So uulitin ko class, ang pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas ay mabilis at tiyak dahil dito malaki ang pinsalang idinulot nito sa ekonomiya. Noong panahon ng digmaan, kinailangan gumawa ng paraan ng mga Pilipino para mamuhay sa lahat ng posibleng paraan, legal man o illegal. So dahil sinakop tayo ng mga Hapones class, is naghirap yung bansang Pilipinas. Maraming Pilipino yung nawalan ng mga trabaho at ng mga sakahan. So dahil doon, ginawa ng mga Pilipino is lahat ng paraan, mga legal man yan o illegal, is ginawa na nila. Maraming mga mamamayan o Pilipino ang mga nagnanakaw ng mga kagamitan or mga pagkain, tapos ibinebenta nila ito sa ibang mga tao para kumita sila ng pera at mabuhay. So ngayon naman guys, tatalakayin natin yung ekonomiya ng Pilipinas pagkatapos ng pananakop. So maaari pong pakibasa ang una. Uulitin ko, ipinatupad ni Benigno Aquino ang programang Pantawid Pamilya program upang mabawasan ang kakapusan sa pinakamahirap na lugar sa bansa. So ito yung 4Ps guys. So si Benigno Aquino III, pinatupad niya yung 4Ps. No? Na ngayon is parang nakikinabang pa rin tayong mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga mahihirap, di ba? Dahil sa 4Ps, nagkakaroon ng nakakapag-aral yung mga anak nila, nagagamit nila yung perang yan para sa pang-araw-araw. So isinulong rin ni Benigno Aquino III yung pagpapatupad ng curriculum K-12 na programang pang-edukasyon sa bansa. So ito yung K-12 guys na hanggang ngayon is meron pa, which is parang aalisin na ata. So pangalawa naman guys, class is nilagdaan naman ni Joseph Estrada ang Clean Air Act. Tapos binigyan daan ang liberasyon ng pag-aangkat ng mga produktong agrikultural gaya ng bigas, mais, at karne ng baboy at manok. So pangatlo naman class is si Gloria Arroyo. So nagsagawa ng pagsilip at pag-imbestiga sa pamumuhay ng mga opisyal ng pamahalaan upang labanan ang pagnanakaw at korupsyon. Di ba class? Nagsagawa si President Gloria Arroyo ng isang investigasyon sa mga politika. Diba? Kahit nung nagsagawa siya ng investigasyon, hindi pa rin nawala yung korupsyon at pagnanakaw sa loob ng pamahalaan sa Pilipinas. Diba? Hanggang ngayon is meron pa rin korupsyon na nangyayari sa loob ng pamahalaan o gobyerno sa Pilipinas. So nilagdaan niya rin ang panghihiram sa labas ng bansa upang punan ang lumulubong
kakulangan ng pamahalaan sa pananalapi. Yun class, di ba? Dahil kay Gloria Arroyo is parang tumaas yung ekonomiya ng Pilipinas. Sa maraming mga nagsasabi na kung saan nung nag-aaral pa sila is bago sila umuwi ng um, school o paaralan is merong binibigay na libreng bigas yung school. So dahil sa kanya is yumaman yung ekonomiya ng Pilipinas. So dahil tapos na tayo sa ating talakayan class, meron akong inihandang isang aktibidad. So ngayong class, tatanungin ko kayo unang katanungan class is, ano nga ba ang polo e serbisyo? Anyone? Tama, ang polo e serbisyo, ito yung sapilitang pagtatrabaho ng mga manggagawa. Pangalawang katanungan naman is, sino na ulit ang naglagda ng Clean Air Act? Tama, si Joseph Estrada. Ngayon naman class, dahil tapos na tayo sa ating aktibidad, meron ulit akong mga katanungan. Okay? Ano na nga ba, bilang isang estudyante, ano ang magiging ambag nyo sa ekonomiya ng Pilipinas? Sige. Mahusay. Magiging ambag mo sa Pilipinas ay yung pag-aaral ng mabuti. Hindi lang yun ang magiging ambag natin sa Pilipinas class, 'di ba? Sa simpleng pagbabayad pa lang or pagbili pa lang ng mga produkto na galing sa ating mga bansa, sa bansa natin is nagkakaroon na tayo ng ambag sa ekonomiya natin. Sa simpleng pagbabayad ng mga buwis is meron na tayong nagiging ambag, 'di ba class? So ngayon ng class, dahil tapos na tayo sa ating talakayan ngayong araw, maaari ba kayong maglabas ng isang malinis na papel para sagutan ang ating pagsusulit ngayong araw? So babasahin ko na lang ang panuto class. So isulat ang T kung ang tanong ay tama, at isulat naman ng M kung ang tanong ay mali. So number 1 class, ang buwis ay ang binabayaran ng mga mamamayan. Tama o mali? Sulat lamang ang T or M class. Number 2, ang polo e servicios ay ang isang gawain na kung saan sila ay sa pilitang pinagtatrabaho. Tama o mali class? Number 3 class, si Marcos ang nagsulong ng K-12. Tama o mali? Number 4, si Joseph Estrada ang naglagda ng Clean Air Act. Tama o mali, class? Number 5 naman, class. Si Benigno Aquino ang nagsulong ng K-12. Tama o mali? So, sa number 6 to 10 naman, class, magbigay kayo ng 5 naging presidente ng Pilipinas. Okay class, maaari nyo lang ipasa ang inyong mga papel. Class, pakipasa na po ang mga papel. Maraming salamat. So, para sa inyong takdang aralin class, ito, babasahin ko na lang ang inyong takdang aralin. Isulat ang mga naging presidente ng Pilipinas at magbigay ng mga naging ambag nila sa bansa. So, yun ang inyong takdang aralin class. Pakisulat na lang siya sa malinis na papel. Kahit anong papel. Maraming salamat, Grade 9 Rizal.